Samantala, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German President Frank-Walter Steinmeier ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Germany, partikular sa larangan ng ekonomiya, seguridad at pamumuhunan. Sa bilateral meeting nila sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na bukas siyang magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Germany. Si Harley Valbuena, nakatutok. Nasa Pilipinas na si President of the Federal Republic of Germany, Frank-Walter Steinmeier, para sa 3 araw na state visit. Sa pagdating sa Malacanang, sinalubong siya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at binigyan ng arrival honors. Kaagad silang sumabak sa bilateral meeting kasama ang cabinet members ng magkabilang bansa. Sa joint press conference, kapwa nagpahayag ng suporta ang dalawang leader sa kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagwawakas ng digmaan sa Middle East at pagbabalik ng normal na sitwasyon sa Strait of Hormuz. We are affected differently, Germany and the Philippines. We are both feeling that there is very much a crisis. Any step towards peace is a good step. And that is hopefully what we are observing here. Pinagtibay din ang ugnayan ng dalawang bansa sa depensa, kasabay ng pagpuri sa suporta ng Germany sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 arbitral award. We have good trade relations. We are defending the rules-based order. We are defending the United Nations, the international law. So therefore, in our positions, we are very close. Welcome rin sa Pangulo ang posibleng pagbuo ng Visiting Forces Agreement sa Germany. Tiniyak din ni President Marcos Jr. na seryoso ang kanyang gobyerno sa paglaban sa korupsyon para hindi rin mawala ng interes sa bansa ang German investors. What they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all as far as I'm concerned. That's the worst form of corruption as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now. Lumagda naman sa kasunduan ang Bases Conversion and Development Authority at Lufthansa Technik Aviation Technology Firm ng Germany para sa lease and development agreement sa Clark International Airport. Handa rin ang European country na patuloy na tumanggap ng Filipino migrant workers, partikular na ang skilled workers. Positibo rin ng dalawang bansa na isulong ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Binati rin ng German leader si President Marcos Jr. para sa matagumpay na chairship ng ASEAN ngayong taon. Ilan pa sa tinalakay ay ang economic cooperation, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges. Nag-alay din ng bulaklak ang German leader sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Luneta, Maynila. Noong 1963 pa, nang huling bumisita sa Pilipinas ang isang German president. At ngayong taon ay ginugunita ang mahigit 70 taong diplomatic relations ng dalawang bansa. Harley Valbuena, IBC News.